kung kayo ay mapupunta dito sa Venecia, siguraduhin nyo makakarating kayo dito sa Murano. 1 hour away from Venice. Kailangan nyong magbangka syempre kasi dito lahat binabangka. Kung gusto nyo ng relax na lugar at medyo dito maganda kasi hindi masyadong siksika ng mga tao, hindi masyadong marami ang tourist, hindi crowded, mas relax. Mas maliit lang ito pero mas relax. Mas maganda para sa akin kasi mas may enjoy ninyo eh. Mas kakonti lang yung tao. Dito sa Murano ay famous sila sa mga glass making, yung glass blowing, glass making, kagaya ng mga ganito. Yan. Kung gusto nyo bumili ng mga souvenirs na glass, dito kayo magpunta sa Murano. Meron din yan mabibili doon sa Venice, pero kailangan nyo ma-experience itong Murano. So might as well na dito na rin kayo bumili ng inyong glass souvenir. Napakagaling nila at sila ang expert sa glass art. Pagsisisihan nyo pag hindi kayo nagpunta rito pag kayo ay nandito sa Venecia. Dito sa Murano, ito ang glass art paradise. Kung pupunta kayo ng Murano or Burano, kailangan agahan nyo kasi sapat ang isang araw dun sa dalawang island na yon. Basta kailangan pag pumunta kayo dito ay kailangan yung mag-relax dahil ito yung place dito sa Venecia na masarap mag-relax, masarap mag-coffee. Yan, sa gilid ng kanal. Yun lang ang masarap dito. At tingnan nyo, kakaunti lang ang tourist sa paligid. Oh. Hindi crowded. Cheers. Ito ang kape. The best ang pizza rito. Sarap. Ayun lang ang Venice, yun. Yan lang. So nandito lang itong Murano sa kabilang side. Dito naman sa Burano ay dito naman yung sobrang kukulay ng bahay. Napakaganda. Tingnan nyo naman ang paligid. Tingnan mo. Isa rin itong kagaya ng Venice, maliit na Venice. At mas maliit ito kaysa sa Murano, pero napaka-vibrant. Napaka-konti din ang tourist, so napakatahimik din ang buhay. May mga tourist din, pero hindi na kasing dami nung Murano at saka nung Venice. Napakaganda. Dito ay puro residential naman, at doon sa mga kanal meron ding mga coffee house, cafes, at saka mga shops na bilihan ng mga souvenirs at bilihan ng kung ano-ano. Pero konti lang sila, hindi masyadong marami kasi ito mostly ay mga residences ng mga lokal. So, kailangan nyo maging respectful. Pag nandito kayo, kailangan tahimik kayo, huwag masyadong maingay para hindi naman masyadong maistorbo yung mga nakatira
dito sa mga bahay dito. Nagiging popular na rin itong Burano kasi sobrang may dumadami na rin yung mga tao. Itong Burano ay around 30 minutes away from Murano at about 1.5 hour away from Venice. At ganito siya. Wow! Wow! Wow na wow! Yan. Super makulay ang mga bahay. Kaya super makulay din ang buhay. Masaya. I love it. Doon tayo sa kabila. Oh, ganda. Ganda. Super ganda. Sa pagkatapos ng aming pamamasyal sa Venice, hindi namin pinalagpas ang pagkakataon na mapuntahan ang dalawang hiyas ng lagoon, ang Murano at ang Burano. Habang naglalakad kami sa mga tahimik na kalsada rito, ramdam ang kakaibang katahimikan ng isla. Sa bawat bintana ng mga shop, makikita ang iba't ibang klase ng magkukulay na detalyadong mga baso, chandelier, at dekorasyon na gawa sa Murano glass. Parang bawat piraso ay may sariling kwento. Nakakamiss isipin na sa loob ng ilang siglo, ang ganitong sining ay naipasa mula sa henerasyon sa henerasyon. Isa itong leksyon sa tiyaga, dedikasyon at pagmamahal sa tradisyon. Pagkatapos ng Murano, nagtungo kami sa Burano. Iba naman ang karakter ng lugar na ito. Sa unang tingin pa lang, mapapangiti ka na. Ang mga bahay dito ay pintado ng sari-saring kulay, parang kwademo ng mga bata na puno ng kreyon. May kwento daw na ginawa ang mga mangingisda para madali nilang makita ang kanilang mga bahay sa malayo mula sa karagatan. Ngunit higit sa kulay, kilala rin ang Burano sa paggawa ng masiselang lace o puntas. Sa maliliit na tindahan, makikita ang mga lolang masinsing nagtatahe, isa ring patunay ng buhay ng kultura at sining. Habang nakaupo kami sa tabi ng kanal, iniisip ko kung gaano kaswerte ang isang tao na makalibot sa ganitong mga lugar. Hindi lang dahil sa ganda ng tanawin, kundi dahil sa dami ng kwento at tradisyon na dala nila. At dito naman sa Burano, in contrast sa Murano, dito naman sa Burano ay sikat sila sa mga handmade embroidery. Yan naman ang marami dito. Kung gusto niyo bumili ng souvenirs, dito naman ay yung mga handmade embroidery na kagaya nito. Ganyan dito. At syempre, yung kanilang makukulay na bahay. Ang Murano at Murano ay hindi lang basta side trips. Para silang mga pahinang madalas malaktawan, pero mahalagang bahagi ng kabuuang kwento ng Venice. Sa aming pag-uwi, dala namin hindi lang ang mga litrato o pasalubong, kundi isang mas malalim na pangunawa sa kahalagahan ng kultura, sining at kasaysayan. Kung sakali mang babalik kami sa Venice, siguradong babalik kami sa Murano at Burano, hindi lang para sa tanawin, kundi para muling madama ang katahimikan, kulay, inspirasyon na hatid ng dalawang islang ito.